Kulang to. Mahal yan. 99 pesos lang. Naku, budol yan. Scam yan. May sukli pang piso yung 100 ko. Pork chop, iempo, dinakdakan, at lumpia. Ilan lang yan sa mga ulam na pwedeng pagpilian kapag bibili ng sulit meal sa kainang ito. May kasama na yung kanin, pansit, at prawn crackers. Halos hindi na magkasya sa plato pero ang presyo, pasok na pasok sa bulsa. 99 pesos lang yan. Nagugulat sila kasi sa fast food nga, ang presyo niya is mataas. Dito sa amin is 99 lang. Tapos iba't ibang klase na ng ulam. Napakasarap. Taga sulit na sulit. Sarap na, mura na, sulit na sa 99 pesos. Recommendation sa mga tao na nagtitipid, abot kaya. Pero bago mapansin sa tondo ang kainan ni Mel G, nilangaw ro muna ang kanyang negosyo. Yung time kasi na 3 months kami nag-open, halos wala naman siyang kinikita. Dahil walang pumapansin noon, naisip niyang magpalit ng produkto. Mula dim sum at silog meals, inilabas niya ang pakulong laureate meal na sikat sa mga Chinese restaurant. Pero ang version niya, street style daw. Abot kaya ng masa ang presyo. Alam niyo ba na ang laureate ay special Chinese banquet na binubuo ng 8 hanggang 10 putahe? Para mag-iabot kaya ang street style laureate ni Mel G, kumpletos ricados na dahil bukod sa kanin at ulam, may noodles at crackers pa. Naisip ko kasi may tinda kami ditong chicharap. May tinda kami pansit dun sa kainan. May experiment na pinagsama-sama namin kaya nakabuo kami ng laureate. Tulad ng ibang experiment, successful ang initial trial ni Mel G. Naging training niya raw ang pagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food restaurant noon. Kaya gano'n na lang siya kapursigidong mapaunlad ang sinimulang negosyo. Best seller talaga namin yung pork chop kasi medyo malaki yung size niya, serving, kaya patok talaga sa tao. Dahil alam na ni Mel G na patok ang masarap at mura, tinuloy-tuloy niya na ang pagratsyada ng mga bagong paninda. Inilabas niya ang sizzling meals na may only Java rice, only gravy, at 3 iced tea. Para maabot ang mas maraming customers, mag-aalok tayo sa kalsada ng ating mystery meal. Tingnan ko nga kung papasa ang pambubudol ko. Ang marketing strategy ko sa mga mare at pare natin sa daan. Kung sino may 100 pesos ay makakabili na nito. Okay, kuya, may 100 ka? May 100 ka? Ako na. Yan. So, may 100 ka. May sukli kang piso. Yan. Tapos, eto. Dali. Tapos, buksan mo na. Dali. Tignan mo ko niyan. Wow! Ang tawag dyan ay laureate. Halagang 99 pesos. Okay ka ba dyan? Okay. Mabubusog ka ba dyan? Opo. Manong, may 100 ka? Oh, yes, ma'am. Yay! May 100 siya! Oh, yeah, may 100 siya. Eto, tapos bibigay ko sa ito. Sapilit ang pagbebenta. Pero huwag kang mag-alala, may sukli pa tong 100 mo. May sukli kang piso. Ito ay pork chop. Tapos may pansit at saka may crackers. Sa halagang 99. Okay ba sa inyo yan? Okay lang. Ayan, salamat na bentahan kita, Manong. Pengi 100, Manong. At dahil meron tayong 100 from Manong, bibigyan kita nito. Buksan mo na. Ayun. Wow! Ang laki ng pork chop. Okay ba yun sa inyo sa 99 pesos? Ano masasabi nyo dyan kung 99 pesos ho yan? Mura na po. Mura na? Okay. Aba, okay ho yan sa 99. Salamat at nabentahan ko kayo. Joke lang. Babalik ko na yung 100. It's a prank! Siyempre, sagot ko na ang laureate nyo, mga kuya. Joke lang. Ito na yung 100 mo. Ayan, libre ko yan sa'yo. Okay. Kahit halos pamigay meal na ang mga paninda ni Mel G, malaki raw ang sukling biyaya nito sa kanya. Kahit konting kita, basta may kumakain, tuloy-tuloy. Ang pabarya-baryang tubo kapag pinagsama-sama, malaking kita.
Ngayon, unti-unti na niyang nababawi ang inilabas na 150,000 pesos na puhunan. Nakabili na rin siya ng mga dagdag na gamit sa kusina. Ang sales po namin sa isang araw, siguro hindi po bumababa ng 10K. Ang pinapangarap ko dyan, siguro magkaroon kami ng pwesto na maganda, tapos mas komportable yung customer namin kumain. Bukod sa kainan, tutok din siya sa pag-aasikaso ng kanyang Korean store. International favors naman pala ang peg ng mga negosyo ni Mel G. Parang punong-punong plato na raw ang negosyo ni Mel G ngayon. Umaapaw sa pagpapala dahil na ibabahagi rin sa iba. Pag may naisip kayong idea, gawin nyo kaagad kasi mawawala yung idea na yun. Minsan, yung iba ang makakagawa. Dapat kilos talaga. Hit or miss talaga ang pagnenegosyo. May iba na isang subok lang, jackpot agad. May iba ring nasimulang dihado, pero di sumuko at ginalingan hanggang unti-unting bumawi at naging certified panalo.